Okay, so as of now, yan yung mga gamit na gagamitin natin. Nakasalpak yung subwoofer, eto nakapatong yung woofer, then meron tayong instrumental mid-range, then dalawang tweeter. So tumating na yung mga iba nating gamit. Hintayin lang natin yung araw na magkaroon ako ng free time para umimpisahan natin, unahin natin yung box na ayusin. Okay? So, yeah. Ayos. Eto nga lang, problema ko dito. Medyo may UP, pero tingin ko pag nakalimutan ko to, di na ako problema. Tapos, yan. Problema ako. Kapag kasi kita nyo yan, kung alis natin yung bang bagay dyan, mukha siyang ampaw. So, inisip ko ano pa yung kulang nito. Siguro maglalagay tayo ng step down, maglalagay tayo ng LED lights, maglalagay tayo ng fan, dalawang fan siguro na LED rin. Then isa pang step down, siguro maglagay tayo ng USB charger kung sakaling ewan ko, tingnan natin. Then eto, problema din ako dito kung saan ko to ilalagay, sa taas ba, sa gilid ba, kasi pag inalis ko to, sinabit ko dun sa taas, mas mumukha siyang ampaw talaga. Kasi masyadong malaki yung box natin. Tiyan mo, laki oh. Most of the time nakikita ko hanggang dito lang ata eh. Tapos umabot tayo dun. So, dyan na lang muna. Tuloy natin yung video kapag nagkaroon tayo ng free time. Okay? O yun nga. Hindi na ako mapakalay. Gusto ko na siyang i-assemble. So, i-assemble natin yung stand. Lalagyan na ng ating step up. Okay? So, pag nilagay natin ganyan yan. Ayan, mukha siyang malaki. And then, ang fan dito sa gilid. Dapat yung input ng voltage ay sa side nung sa may fan. Kasi, nakikita nyo, yung socket na fan is na dito sa side. So, yeah. Ganyan muna. Then, lalagyan natin itong, asan na yung fan natin? Wala na yung fan. Wala na yung fan. Ayun, nandito sa ilalim yung fan. Okay, lagyan natin itong fan. Yan, nalagyan natin. So, ito ay 12 volts. So, bakit 12 volts? Kasi 12 volts yung input natin. Or baka dahil 12 volts din ito. I'm not sure. Kasi included na to eh. So, ibig sabihin, kung hanap kayo ng fan para sa 120 watts na ganito nyo, is hanapin nyo is ganito, 12 volts, okay, na DC, direct current. Okay, so lagay ko muna yung mga tornilyo, then pakita ko sa inyo yung kalalabasan. And so update lang, no, medyo mahirap siyang tornilyuhin dito sa may mga mount niya. Kasi ito kasing ano na to is 3D printed. So ibig sabihin yung thread nito hindi naman talaga niya ma-print. So binutasan lang to ng manual ng seller. So medyo matigas siyang iikot, pero hipit nyo na lang yung hindi na siya alog, kasi 'di ba mayroon tayong subwoofer. Ayaw naman natin na umaalog-alog to, 'di ba? So yeah, in-update ko lang, tuloy ko lang to. Okay, ayun no, nalagay na natin. Then, eto naman, itong mga block na tornilyo, ito yung mount natin dito para kapag mafa-finalize na natin yung mismo pwesto to. So, eto, itabi na lang muna natin. So, yun, ito yung kapag nakakabit na, you know, maayos na siya. Then, yan, yung fan na lang yung kulang. Mukha na siyang lumaki siya, mukha siyang naging malaki. Then, ilagay natin yung fan, then saksak natin, subukan natin kung iilaw o gagana yung fan. Okay, lagay ko muna. Ano nga, medyo confusing, hindi ko alam kung anong side yung paglalagay natin ng fan. So ito, ini-slide lang to. Akala ko lalagyan ng tornilyo, hindi pala, i-slide lang siya ganyan. So tama lang, mahigpit naman siya, di naman kailangan tornilyuhin. Hindi ko alam kung pa ganyan or pa ganyan, pero tingin ko pa ganyan, nasa labas yung logo. Then pag in-slide natin na ganyan, goes na siya. Then di pa natin nakakabit yung cord. So pwede pa lang pwede pa lang baliktaran kasi mahaba naman yung cord niya. Pwede naman natin ilagay dito, pwede baliktad, diba? So what do you think? Dapat ba pa ganon o dapat pa ganon? So comment down below. Kasi kapag dito, nandito yung power supply is tatama dito. Kung baliktad naman, parang ganon din. So tingin ko okay na tayo dito. Then ilagay natin yung isa pang fan. So bago ko nilagay itong fan na natin isa, may na-realize ako. May napapansin ba kayo? Ayan, yung output, yung height nung sa may output saka input hindi pantay. Ito yung input,
ito yung output. So, mas mataas to kaysa dito. So, I think mas maganda kung yung fan is nasa kabila para yung wire diretso lang, hindi niya tatamaan. So, I think pagbabalik-tarin ko ganyan. Then, total mahaba yung wire para hindi palupot-palupot is para nakaganyan na lang siya. Okay? So, baliktarin natin, unscrew natin, then kabit natin yung fan. Okay? Natin yung mga tornilyo niya, bali ang gagawin natin is babaliktarin natin to. What if kung binaliktad natin, ano ang mangyayari? Tingnan natin. So kung ganyan, ayun, sakto lang. Kita nyo wire, hindi siya tumatama sa fan. Then, yung wire nung sa ilalim, tama lang yung haba papunta dito. Andito kasi input ng fan. Ayun. So, ito yung wire, hindi siya tumatama sa fan. Kaya, I think mas maganda kung ganito. Ganito yung setup natin para hindi tumama sa fan yung mga cord. Kasi nga, dito, mas pandak kumpara dito. Ito matangkad. So, ganun din yung gagawin natin dito, then ilak natin. Okay? Okay, so, yun na ilagay natin, na tornilyohan na natin. Then, yung isa, nailagay ko na yung cord. Ayan. Yung isa na, yung cord ng fan, na ilagay na natin. Yung isa na lang dito. Okay? Bale, ito, ilagay natin siya dito sa paanan. Ilusot natin dyan. Then, i-connect natin siya dito. Ayan, kita niyan. Isaksak natin siya dyan para magkaroon siya ng power supply. Yun lang, hirap. Okay, so yun, nalagay na natin yung power supply ng fan. Then, ganyan yung magiging itsura niya. Ayan, o diba? So, may ilaw kaya to? Tingin ko may ilaw to eh. Ano kaya magiging itsura niya kung umaandar? Subukan natin. Sige, subukan natin. Lagay ko yung power supply. Tignan natin kung iilaw siya. Okay, so yun, nalagyan na natin ng wire dito sa input, then ginamper natin dito. Ngayon, ang tanong, iilaw kaya yan, then sisindi? Yan, alamin natin. Okay, sige. Saksak natin in 5, 4, 3, 2, 1. Ayun no. Ganda. So, hindi lang siya maganda, meron din siyang purpose kasi ayan, yung cooling system ng ating step up. Ayan, dumadaan yung hangin, then yung dito ilabas yung hangin niya. Ayan. So, hindi na tayo problema sa sa overheating, ganyan. So, maganda yung purpose nito. Then, ayun kaganda. Ganda, may kulay pa. Hindi lang siya kabud Ayan. Sige. Kung interested kayo dito, syempre, lalagyan lang natin yung link sa natin in order. So, sana merong affiliate link. Okay, so, ano pa? Siguro, ngayon, etong sapaan siguro sa linggo na. Sa linggo na natin gagawin. And then, yeah. Tapos, no problema ako kasi masyado mataas yung kahoy dun sa may taas extension. Hindi ko lang puputulin ko pa siya o okay na yun. Then, isa pang pinoproblema ko is paano ko siya malalamnan na marami kasi ang lapad ng speaker natin. Ayoko siya magmukhang ampaw. Gusto ko kapag nailawan siya, marami siyang circuits na nakikita. So, yun. Pag-iisipin natin kung ano ilalagay natin dyan. Tapos, ito, for example, yung sa may mid-range natin. Iwan na lang muna natin dyan yan. So, ito, ganito kalapad yung paglalagyan ng mid-range. Ganyan kalapad. And then, syempre, yung mid-range natin na speaker is banda dito. Okay, mukhang tama lang naman. Oops. Tapos, dito yan, isa. Bale, parang ganyan. Mukha ba siya maluwang? Tapos, yung ating tweeter, syempre dito. Yan. Bale, magiging ganyan yung setup niyan. What do you think? Di ba siya mas maganda ba kung compress na compress talaga? Then, kung ganyan, ano ilalagay natin dito? Pwedeng yun. Kaso, gusto kong ilagay siya sa board sa likod para, pero pwede ilagay dito. Or, kasi kung gagawin natin apat na ganito, hindi na siya kakasya. No. Bali, hindi na siya kasya. Bali, hanggang 3 lang.
So I think ganyan na lang, dalawang mid-range, dalawang tweeter, isang subwoofer, isang woofer na ginawang subwoofer. Bali ito pala, may problema tayo dito. Yung sa may tornilyuhan niya is masyadong hindi siya abot. Nakita yung butas ng butas ng sa may speaker. So gagawa natin ng paraan yan, siguro maglipat tayo ng tornilyo banda dito. Sagad natin para maabutan niya yung mga kahoy sa speaker. So problemahin natin yan sa Sunday na. So ngayon, yan lang muna yung update. Then sana mabuo na natin to. Excited na ako kasi sa 29 pakagamitin tong speaker para sa graduation ng attendant ko. Kailangan namin na malakas na speaker. So sana maayos ko na to. Hanggang dyan na lang muna. Update ko kayo sa Sunday.